Good morning. Maglalakad-lakad kami ni Summer. Dito po kami sa Choco Street. Ayan, Choco Street. Ayan, papuntang ayan, Little Market, Herbosa. Na. Tumama ka ata sa loto ah. Magkano yan? Ano, pulugan? Ay, ba't talaga mayaman? Mayaman si Buddha. Ayan, lakad na kami. Simula na ang walking, exercise. Maganda sa daloy ng dugo, papuntang puso, up and down. Mula sa talampakan hanggang ulo. Ito po ang aming daily routine ni Summer. Ayan. Ito po. Ayan, picture muna tayo. Selfie. Ayan. Sige. Summer. Hindi, linggo ngayon di siya alis. Wiwi siya, wiwi. Dami hingi, oh. So, nakawiwi na, naka-score na, ika nga. Naka-score na. Picture. Tara. Oh.
Meron kasi pumuputok eh. Nagugulat si Summer. Ayaw niya nang may pumuputok po. Tara Summer, sa kalsada tayo. Tara. Dito, lika. Good morning. Ngayon kumakaway po yung first lady ng Choco, si Mila. Putas. Nasa Herbosa Street na po. Herbosa. Singwita na lang. Lahat ng klaseng damit. Singwita na lang to. 50-50 lang to. Lahat ng klaseng damit. 50-50 lang to. Walking kami. Si Summer, ayun, minapadali ako. Nahatak po. Hinahatak ako. Ito po matraffic. Sandali Kamatay lang sandali. Habang traffic lang. Ito kaya niya. Ayan. Ito, pickle market ngayon.
Ayan, lakad-lakad. Nasa Franco na kami. Franco Street po ito. Ayan. Eto. Naka-perfect na. Nakawiwi na, nakatay pa. Ito po yung tie. Nasa plastic. Oh. Ayan. Okay. Ang lakad pa rin kami ni Summer. Ayan. Mukhang may labang kayo ah. Sarado pa ba yung court? Ayan, Franco Street. Walking kami ni Summer. Opo. Oh, huwag mo sabihin magpapahinga ka dyan. Tara. Ayan. Sige, kami mo. Kaningin mo eh. Walking. Kami mo, sige. Walking. Maganda sa daloy ng ating dugo. Papuntang puso at yung puso naman sinusupply niya mula sa paha, talampakan hanggang sa ulo. Nasa Franco Street. Opo, yan. Dito naman tayo ngayon sa kabila. Okay. Ayan na. Summer. Lahat na lang hinahamoy.
ito. Kilala nyo ba itong halaman na ito? Ano ba yan? Anong klaseng damo yan? Yan. Ayan. Oh, kilala nyo po yung damo na yan? Ako hindi. Hindi ko alam ang pangalan. Good morning. Yung bahay ba nila Kuya Robert yan? Robert tayo. Ano yung mga ganito? December muna. Sa isang taon niya pagkatapos. Sa December marami. Ako maraming mga tuturo. Bibigay para manalo lang, di ba? National at saka local. Marami. Buti yung hahawak na yung bigyan ng mga tao. Wala tayong magagawa. Yung hahawak. Buti kung paghawak na nila, hindi nila binibigay na sa tao. Siyempre, Yung awak na nila eh. Hindi pamimigay pa ba nila? Para sila nagtampo sa grasya. Pag ipamimigay pa nila, sana magtabi para sa tao. Sana. Baka naman ang gawin nila, mabigay ng konti. Yung 1/4 kanil sa tao, yung 3/4 kanila. Hindi, maganda yun talaga mandigaw. Ibigay mo sa tao, bilangin mo, pag ibang katao sa barangay. Ganun. Sana, ganon. Eh, hindi eh. Wala, yung kilala lang ang binibigay. Oo, kumisan nga. Ayan, tama ka. Talaga naman. Kilala lang ang binibigyan, maraming butante. Oo. Talaga ano. Talaga sa palad. Ano? Ang ayuda lang natin na Oo. Sana yung pinangako niya at saka ng DSWD gagawin 1,000. Yung dito lang sa Manila, yung mga senior. Basta dito lang sa City of Manila ha. Hindi, basta dito lang. Oh, may nila siya eh. O, nagipagkasundo siya sa DSWD na yung yung 500 gawin niyang 1,000. Balita ko baka daw next year nila sisimulan yun. Sana ito December ibigay na nila. Mananalo siya. Hindi, kasunduan na yun eh. Kasundan, wala naman sa Senado. Yung Ba hindi, pag meron silang pension sa Senado. iba yung sa Senado, iba yung sa Mayor. Siya nakipagkasundo sa DSWD at sinaksiyan ng mga chairman. Nandun sila. Na katibayan, nagpirmahan na gagawin 1,000. Yung alawas sa mga senior. Ano na mangyari? Yun nga, sabi niya, dodoblehin na. Di maganda ka ako. Alam mo kung nakatotoo yan ang dodoble. Kasi maganda tapos yung nagsalita sa Oh. Ano nangyari sa 500 sa mga senior na binibigay niyo? Oo, marami. Nataasan agad yan si social pension. Marami na nagsalita ng ganyan. Napakaliit na nung 500. Kulang, Kahit yung 1,000 nga eh. kulang pa rin. Kulang. Meron silang pinopropose, hindi ko alam kung magkano. Yung 1,000 babaguhin. Hindi ko lang alam kung magkano kasi nga sinasabi nila kulang na kulang. Kaya mabuti na. Kung may kumandidato ganyan ang gagawin. Okay, eto, dahil mag-election, hindi natin alam kung sino magsusulong para maiyabante. Kung wala naman magsusulong nun, paano lalakad yun? Kasi gagawin batas. Hindi natin masabi ha. Lahat naman sila gusto nilang maglingkod sa bayan eh.
O, tanungin mo yung kandidato, anong gusto mo? Maglingkod. Tanungin mo yung iba, gusto maglingkod. Gusto mangurado. Yun ang hindi nila sinasabi. Hindi nila sasabihin yun. Yung nakaupo na yun, gagastos sa ginagamit. O, sabi nila, gusto naming maglingkod. Pero yung sinabing mangurakot, hindi nila. Sasabihin nila, hindi sila binuto. Oh, Kasi iba, gumagastos. Pera natin yung ginagastos nila. oo. Binabalik lang yung pera natin. Ito uli, tapos na tayo. Yun nga sinasabi ng iba. Yung binibigay sa inyong yan. Kagaya nung nakaraan na eleksyon, nung tumakbo si Bongbong at saka si Leni, ano sabi nila? Yung ginagamit ni Bongbong galing sa taong bayan, yung ninakaw ng tatay niya. Yan ang ginagastos niya. Pero naman talaga yung ginastos. Oh, kanino pera yun? Sabi ng mga ano, pera din ng taong bayan yun. Ninakaw nila. Pero kung tutusin, maganda yung ginawa ni Marcos. Kaya lang Oh. yung anak niya, mahina. Oh, yung pera nila, oh, di ba? Yung ginastos nila, pera, Oh. pera na, pera, pera Yun na ang ano doon, yan ang realidad. Sa tingin mo, magbumula sa bulsa mo, libawa, yung bilyon-bilyon. Oh. Yung bilyon-bilyon, dudukutin mo sa bulsa mo, pamigay mo. ang daming tao na yun. Bibigyan mo isa-isa. Oh. Ang milyon ng tao. Ang ipamimigay mo, siyempre yung, Eh sila ano eh, ang gumastos dyan, sila mga, sino? si Shu, Sino? sila nani. Si? Nani, Sino Dani? ito makmong presidente rin, sa laban ni Marcos. Ah, si Lenny. Sila yun. Walang pera yon. Pero nakaligo siya busy. Oo. Pero ginastos niya rin pera ng gobyerno. Hindi kasi sa yung makinarya ng ano nila. Mga katikit niya, hati-hati silang mga gastos. Siyempre, lahat ng tumidikit sa kanya, ati-ati sila. Pero kung nanalo sila, maligayang araw sila. O, siyempre. Hindi ko naman inano sila yun. Wala silang makinarya. Pag wala kang makinarya, yan, maglalabas ka ng pera. Pero kung may makinarya ka, yung makinarya ang gagamitin mo. Pero ng bayan. Yun lang. Yun ang masakit din eh. Tapos pag nakakita ulit, tapos na tayo. O, yan, talagang ganon. Yun ang realidad. Gagawin nila yun. Kaya nga sa Amerika, ibe, hindi ka pwedeng gumastos. Ang gumagastos mismo ang gobyerno. Halimbawa, kung saan ka magkakamping, gagastosin ang gobyerno yon. Ganun sa Amerika. Wala kang nilalabas na pera mo. Sariling bulsa. Wala. Ang gobyerno nagbabayad. Halimbawa, magsasalita ka sa ganitong syudad. Gobyerno magbabayad doon. Oh, kaya nga doon, bawal magbigay ng camping. Kaya nga yung si Jimenez, Yung sariling bulsa naman eh. hindi nila ginagamit sa sarili nilang pera. Bawal. Makukulong ka. Sa Amerika, pag gumastos ka, pera mo, kukulong ka. Kahit nanalo ka pa. Alam mo yung tumakbong congressman ditong Jimenez sa District 6? Nang tumakbo si Bill Clinton, nagbigay ng pera, nalaman. Kayo, kinulong sa Amerika. Kinulong siya sa Amerika. Eh, bakit mo bibigyan si Bill Clinton ng pera? Ang sagot niya, gagastusin sa campaign. Eh, wala namang gastos ang campaign sa Amerika. Ang gumagastos ang gobyerno ng Amerika. O, hindi nakulong siya. Hindi, nakalaya na. Pero ibig ko sabihin, nakulong siya. O, ngayon, ikaw, kakandidato ka ron, maglalabas kang pera mo, ikukulong ka nila. Hintayin mo ang boto ng tao kung gusto pa. Ang gumagastos ang gobyerno. Kaya manalo ka, kaya matalo ka, pagka nalaman nila gumastos ka, ikukulong ka rin nila. Kahit ikaw yung nanalong presidente. Oo, yun ang batas sa kanila. Kaya nga sinasabi ko sa yung Pilipinong Jimenez, Baka may batas na sa atin. yung tumakbo ng congressman sa district, nanalo pa yon, naging congressman. Nung nalaman yung kanyang ginawa sa Amerika, Ah, oh, sisimba lang. pinakulong siya. Sisimba. Mag-drink. Ng pagkain. Nagsimba na kami, kasi simba ko lang. Hindi nga ako nag-dance pala si Ronnie. Nagsimba ng kami. Asan dito?
Ayan, makulit yung matanda nakaupo. Ito na sinasabihan ko. Tungkol sa paggastos ni Jimenez sa kay Bill Clinton sa Amerika. Nakinulong si Bill Clinton sa Amerika na extradite siya. Kahit na congressman pa siya rito sa panahon ni Gloria. Kasi nagbigay siya ng campaign fund. Bawal na bawal sa Amerika. Dito sa Pilipinas, welcome na welcome. Ang campaign fund. Bakit? Period. Wala namang buhay na papasarap eh. O tingnan mo yung yung mga matatanda namin nung kwento nila. Panahon na nga po ng bigas, isang kaban, 50 pesos. Ngayon, magkano ng isang kaban? O, di pa pahirap? Yes, isipin mo, 50 pesos lang. 50 pesos isang kaban? Oh. Padating ang pagpapalit. Ang magdudusa daw yung maliliit. Alin? Magdudusa daw yung maliliit. Mahirap ng kahirap ang buhay. Pare-pareho lang magdusa. Walang mahirap, walang mayaman na hindi nagdurusa. Oh, kita mo yung mga pagnanakaw ng mga inchik. Ayun, nakakulong sila. O kita mo? Nung simula, masarap ang buhay. Ngayon, nakakulong sila. Kasi nga dito sa Pilipinas, mukhang pera. Yan ang gusto ng mga yan. Lahat ng tao sa ibang bansa, kaya gusto sa Pilipinas, ang mga Pilipino, mukhang pera. Mukha nga pera eh. Sa immigration nga lang eh. Di ba yung mga inchik sa panahon ni Duterte? Bawat isang inchik, magkano? Papasok ka lang ha. Gaganyan ka lang doon sa teritoryo ng gobyerno. 10,000. Nakapasok ka na. Wala na maraming pag-uusapan. O, kahit magnanakaw ka pa sa China, criminal ka. Pag tumutong ka ng ganyan sa Pilipinas, 10,000. Pasok ka na. Manager ka pa. O, yan ang buhay Pilipino. Mukhang pera, hindi timawa. May kakain lang ako. Alvin! Ayan. Tara, huwin tayo, huwin. Wala kapasyal ka na. Oh. Upo pa. Huwag mo kong paspasan. Opya. Ayan. Sandali ah. Kamer, sandali. Nakakarinig siya po kasi ng mga putok-putok kaya ayan, natataranta siya. No? Natataranta siya. Kaya hanggang dito na lamang po ang aming pamamasyal. Ni Summer, ano? Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po, no? Ito. Nasa Barangay 91, Sonate, District 1, Tondo, Manila, ang aming daily routine. Walking. Sa Barangay 91. Bye-bye!